Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Ginulat ni Joshua Munson ang Galaxy matapos itong mapabalitang tatawid na sa bakod ng TNT, tropang 5G. Si Munson ay number 1 pick overall ng Terra Firma noong 2020 pero di na-achieve ang laruang in-expect na manggaling sa kanya. Kaya ang inaasahang mapipitas ng alinman sa magkakapatid na SMC hindi nangyari. Pero na-promote naman siya ng Bagya nang mailipat sa medyo mas malakas na farm team na nooy Northport Batangpier. Ngayon nga'y Titan Ultra na. Si Munson ay kumamig ng atensyon nang siya'y mag-most improved player last season at mapabilang sa all defensive team ng dalawang beses, 24-25. Kaya naman tumaas uli ang value ng minsang kinasabikang makapaglaro to sa PBA. Dito sa Giant Risers, tumala ngayon si Joshua ng 15 points, 4.7 rebounds at 3.7 assists per game. Siya ang numero 1 local player ng Titan. Matatanda ang dalawa sila ni The Beast na naging pambato ng koponan at binokang hindi nga ititrade. Ayun, kaya di maiwasang mawalan ng kumpiyansa ang mga tagahanga dahil nga umasa silang iba ang magiging galawan ng Titan kumpara sa Batangpier. Kaso halos ganun pa rin. Imbis na palakas, naging pahina. Pero wag daw masyadong mabad trip sa Giant Risers dahil napabalitang nagkakabawian. Di umano'y kinambyo ng management ang palitan. Samantala ang mapupuntahan sana ni Munson na TNT ay madadagdagan ng bituin. Pero iba-iba pa rin ang take dyan ng kanilang mga fans. May mga katropa na ayos dahil kahit hindi na yung scoring nito ang mapansin, yung depensa ang tinubong lugaw dito ng TNT. Pero may mga hindi rin ganun kapabor. Boka nga ng ilan na nagdagdag ng buhaya ang tropa. Pero depensa naman ng mga maka Joshua na sa Titan wala naman siya talagang gagawin kundi magtitira. Pero paglapag niya sa tropa, iba naman ang magiging sistema. Kay RR Pugoy pa lang di na siya makakakota. Tamang aksyon ng TNT dahil nga hindi talaga kada laro kayang ulitin ng Corimao Boys ang nagawa nila sa SMB. Para sa isang champion team, kailangan talaga nilang maniguro na makakasurvive sila habang hinihintay nila ang kanilang tagapagligtas na si Ronde Hollis Jefferson. Yung RHJ na Koya kasi panapal lang talaga. May sapat na laruan pero hindi pa rin yan yung kailangan talaga nila. Kita nga noong last game kontra NLEX, tinalo pa rin sila kahit na wala ng import ng kalsada. Sabi ng kanilang mga loyalista, chamba. Pero boka naman ang mga maka-road warriors olats pa rin. Dahil third quarter pa na out si Jones pero inabot pa sila ng overtime bago tuluyang tinalo ng locals ng NLEX. Sa kasalukuyan ng TNT may kartadang 4-4 katablang Converge. Ang iniiwasan ang masilat sila sa pwestuhan ng Fiberxers lalo na ng Terra Firma. Komento naman ng ilang mga fans na makabalik lang si Ronde ng 100% may laban na. Total naman naglalaro ng maganda si Ray ng Batak, gayon din si Jordan Heading. Yun nga lang problema dito sa shooter madalas may iniinda. Kung matutuloy, kaso ang kutob ng ilan hindi. Balibay sabog na ang inis ng ilang mga fans na parang ano ba trip ng Titan. Dahil nga noong unay, nilatag na si Ray para kay Munson, ayaw pa. Kailangan isama si Henry Galinato or ulo sa ulo Jordan Heading. Ang ending, Joshua Munson palit first round pick ng TNT sa season 53 kasama ang bangko na di kilala ng marami. Tira tuloy ng mga fans ayaw pa sa finals MVP. Parang ang lumabas na dalihan tuloy ng Titan ganito. Anong ng batak? It's Celso. Pero ngayon ang matunog kung gustong matuloy, Jordan Heading ang kapalit ng player nilang hindi na nila makip dahil nga hindi na nga happy sa kanilang poder. Pero ang mga parokyano nagtataka din naman kung bakit kailangan magpumilit ang TNT sa Titan. Andyan naman ang kanilang all-time suki. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I love rock and roll.